Umabot na sa mahigit 1,000,000 pasahero ang dumating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange of PITX mula nung nakaraang linggo. Kaya alamin na po natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, 4 na araw bago nga ang bisperas ng bagong taon ay wala pong patid ang pagdating ng mga pasahero dito sa PITX, ang pinakamalaking bus terminal sa Metro Manila. At makikita nyo po sa aking likuran, mahaba po talaga ang pila, walang patid, Connie. Umaabot po yan hanggang dun sa kabilang bahagi ng Kennedy Road. Dito po yan sa may PITX terminal sa Parañaque City. At as of 10 a.m., nasa halos 50,000 pasahero na ang dumating sa PITX. At ayon sa pamunuan ng PITX, ngayong araw, December 27, inaasahan nilang aabot pa ang bilang ng mga pasaherong darating sa PITX sa 190,000 to 200,000 na pasahero. Pinakamarami raw po ang mga umuuwi pa Batangas, Bicol at Mindoro, at simula December 20 hanggang December 26, umaabot na sa 1.4 million na pasahero ang dumating dito sa PITX. Nag-a-average na nga sa 200,000 per day ang passenger ngayong Christmas at New Year season ayon sa PITX management, lalo pat long weekend New Year celebration ngayon. Mahigpit pong ipinagbabawal ang matatalim na gamit gaya ng kutsilyo, gunting at anumang uri ng flammable materials, kabilang ng anumang uri ng paputok at pailaw. Makikita nyo po ngayon dito, ito po yung ilan lang sa mga nakumpiska ng mga security officers dito sa PITX. At wala pa naman silang nako-confiscate so far ng mga anumang uri ng pailaw, kaya mahigpit na paalala, bawal po ang pagpadadala kahit po legal yung uri ng inyong mga pailaw, bawal po itong dalhin dito sa inyong pagbiyahe, dito yan sa PITX. At yan muna ang latest, balik po na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. 18 tao ang sugatan sa isang aksidente sa Karkar, Cebu nitong mismong araw ng Pasko. Cecil, ano nangyari? Rafi, nawalan daw ng kontrol ang driver ng multicab kaya sila tumagilid. Ang detalye niyan at iba pang maiinit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagkakomusyon sa bahagi ng National Highway sa Barangay Bulinawan, Karkar, Cebu matapos maaksidente ang isang multicab sa mismong araw ng Pasko. Giit ng driver, nawalan siya ng kontrol sa minamanihong sasakyan. Napunta ito sa kabilang lane, tumagilid at saka tinamaan ng kasalubong na kotse. 18 ang sugatan sa insidente na karamihan na sa cargo bed ng multicab. Iniimbestigahan pa kung bakit nawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Wala pang pahayag ang mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Arestado ang isang tanod sa Lapu-Lapu City sa Cebu matapos magpaputok ng baril sa pagsalubong sa Pasko. Pag-amin ng tanod, nakainom siya nang magpaputok ng baril habang naka-duty. Suwayan man ba kay suwayan nagpabutong Pasko kay bago pa man ako nang masa po na kuan man ba kuha. Nakuha mula sa kanya ang 2 hindi lisensyadong baril. Pero giit ng barangay tanod, iniwan lang sa kanya ang isa sa mga baril ng isang gwardya para palinisan. Nagsisisi naman daw siya sa kanyang nagawa. Ayon sa mga otoridad, wala namang tinamaan sa nangyaring indiscriminate firing. Nasa city prosecutor na ang pagpasya kung anong reklamo ang isasampa laban sa tanod. Sugatan na agad isinugod sa ospital ang isang babaeng residente sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City matapos saksakin ng kanyang kinakasama. Ang atuang suspect is nangayo og kwarta para iya dong ipalit o ilimnon. So wala na tagaan sa iyahang live-in partner nga babae katong atuang biktima. Mao na to nahimong rason sa iyahang nahitabong pangpangdunggab sa iyahang mismong kabanay. Agad tumakas ang suspect na pinaghahanap pa ng mga pulis. Ang babaeng biktima nakalabas na sa ospital. Hinihintay na lang ng pulisya kung maghahain siya ng formal na reklamo laban sa suspect. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng pulis na kanyang nakasagutan at nakaaway sa Pulupandan, Negros Occidental. Batay sa investigasyon, umiinom ang pulis sa isang tindahan nang may sinita siyang isang customer. Doon sumali sa usapan ang isang lalaki at nagalit. Umalis ang lalaki at bumalik na may mga kasama na. Doon na nagkagulo at pinagsusuntok ng tinatayang 5 tao ang pulis.
Nang magkakabulan, sinubukang agawin ng grupo ang baril ng pulis. Sa gitna umano ng agawan, pumutok ang baril at tinamaan ang lalaking sumali sa usapan at ang kanyang ama. Sugatan din ang isa pang umaawat. Sa panayam ng GMA Regional TV sa pulis, sinabi niyang nagpakilala na siyang pulis, ngunit patuloy pa rin sa panununtok sa kanya. Naka-hospital arrest siya matapos magkaroon ng sugat sa kanyang ulo at mukha. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Plano rin niyang magsampa ng reklamo laban sa mga nanakit sa kanya. Ilang araw bago magpalit ng taon, kamusta kaya ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan? May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, masiglang bentahan ang nararanasan ngayon ng mga nagtitinda ng pailaw at paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Napansin daw ng mga dealer at retailer ang pagdami ng mga mamimili pagkatapos ng Pasko. Inaasahan nila na magtutuloy-tuloy pa yan mula ngayong araw hanggang December 30. Pero hindi raw ibig sabihin na marami ang mamimili ay malaki ang kita. Sabi ng isang dealer na nakausap namin, mababa ang presyo ng mga paputok at pailaw ngayon, kaya maliit din ang kita. Napilitang magbaba ng presyo ang mga manufacturers para makasabay sa presyuhan ng kanilang pangunahing kalaban, ang mga smuggled na paputok. Mabuti na raw kahit konti ang kita basta't wag lang malugi. Pero dahil mataas nga ang demand ngayon ay may ilang produkto na nagtaas na ng presyo gaya ng Quitties, Judas Belt at Lucis. Halos lahat na ng tindahan dito ay 24 oras ng bukas, kaya may mga nagpupunta kahit alanganing oras para makaiwas sa mabigat na traffic sa bahagi na ito ng Bukawi, Bulacan. At ang latest mula rito sa fireworks capital ng bansa, balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. The Green Bones Fever is on. Sold out pa rin ang ilang showing yan, kasabay ng pagdami ng mga sinihan na nagpapalabas ng Kapuso Film. Ang cast member na si Sofia Pablo dumalo sa Green Bones block screening ng kaibigan niya from Iloilo. Paalala ni Sofia sa mga manonood magdala ng tissue. Bumisita rin sa block screenings kahapon ng lead stars na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Kabilang dyan ang dinaluhan ng GMA Integrated News anchors and reporters, kasama syempre ang inyong kumare. Nagpa-block screening din si Alden Richards together with the cast ng Pulang Araw. Naroon din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. May block screening din ang Kapuso employees ng GMA Public Affairs. Present doon si Senior Documentary Manager JC Rubio, ang creator ng story concept na pinagbasehan ng Green Bones. Wagi sa 3 divisions ang San Beda University sa NCAA Season 100 Swimming Competition sa Maynila. Champion ang San Beda Red Sea Lions laban sa De La Salle College of St. Benilde at Colegio de San Juan de Letran sa Men's Division. Wagi rin ng SBU sa Women's at Juniors Divisions. 3 atleta rin ng San Beda ang nanguna at nakatanggap ng mga medalya sa 3 kategorya. Congratulations! ₱500,000 guro ang dadaan sa training ng Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatagal ang kanilang training ng 2 linggo. Ititrain din ang 300,000 electoral board. Kasama sa bilang na yan ang mga principal at support staff ng voting precincts. Mahigit 30,000 pulis ang sundalo naman ang naka-standby raw at tatayo bilang substitute kung kakailanganin sa araw ng eleksyon. Sa January 6, inaasahang sisimulan ang pag-imprenta ng mga gagamiting balota sa Mayo. Ngayon pong kaliwat kanan ang mga selebrasyon at kainan, nagpaalala ang ilang eksperto na maghinay-hinay. Lalo't karaniwang dumarami ang mga kaso ng stroke, high blood pressure at iba pang sakit tuwing holiday season. Balitang hatid ni Marisol Abduraman.
Ngayong holiday season, kabilang sa binabantayan sa mga ospital ang mga seasonal illness, gaya ng upper respiratory tract infection. Tumaas ang may ganyan dito sa Tondo Medical Center ng 25 to 30% kumpara nung nakaraang linggo. With the unstable weather, nagkakaroon talaga tayo ng uptick talaga ng mga upper respiratory tract infection. It's probably multifactorial, like sa weather, also yung sa control na rin nila sa bahay, minsan nakakalimot ng gamot. Karamihan sa mga may ganyan ay mga may edad at mga bata. Payo ni Doc, manatili na lang sa bahay kung hindi naman kinakailangang lumabas. Kung hindi raw maiwasan, magsuot ng mask at agad magpakonsulta sa doktor. Mahigpit ding binabantayan ang tumaas sa lifestyle-related illness naman o yung tinatawag na holiday heart syndrome. Tumaas po, alarmingly, yung mga case ng stroke and hypertension and its complications. We also had some patients po na nagkaroon ng atake sa puso, around 40%. Compared po sa last week, ang mas nakababahala pa raw, may mga nai-stroke na nasa early 30s pa lang. Para makaiwas, lalo na ngayong may mga handaan pa at kainan, payo ni Doc, kumain at uminom lang ng tama. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain at inumin ang mga maintenance medicine. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare nag-share ng kanilang ganap this holiday season ng ilang international celebrities. Hello. Best Christmas para kay Princess of Pop, Britney Spears, ang muling pagkikita nila ng kanyang mga anak. Sa Instagram, nag-share siya ng video kasama ang kanyang anak na si Jaden James. Tears of joy at literally in shock daw siya sa tagpong yan. Sa isang photo naman, binati ng Grammy Award-winning singer and songwriter Miley Cyrus ang fans ng Happy Holidays and New Year. Sabi ni Miley, bittersweet ang pagpapaalam niya sa 2024 at looking forward to starting over again in 2025.